po, attorney. Hanggang saan ba yung limitasyon ng isang public official at siguro pati na rin yung pribadong citizen sa pagkokomento kaugnay sa nagiging desisyon po ng Korte Suprema? Alright, tingnan na lang natin yung jurisprudence. At walang iba kundi yung lolo ni Senate President Tito Soto. Ano ang sinabi niya doon? Sabi niya, yung mga nasa Supreme Court ay evil at incompetent at itong mga taong ito ay dapat ng palitan. Meron bang sinabi si Senate President Vicente Soto III ngayon na katulad noon? Meron. Sinabi niya, mag-charter change na lang tayo para ilagay natin sa tamang pwesto ang Supreme Court. At sinasuggest niya na mapalitan na yung mga nakaupo doon sa Supreme Court. Ibig sabihin, gusto niyang matanggal yung checks and balances doon sa Supreme Court na kumokontrol sa pang-aabuso na ginagawa ng Senate. Senate President Tito Soto, may balak ka bang buhayin yung sinabi ng void na impeachment case laban kay Sara na nasa Senate ngayon? Magandang araw po. Ito po si Rene Bay. Pag-usapan ho natin yan ulit itong politika doon sa atin. Ito pong nangyari kay Senator Soto sa kanyang mga komento laban doon sa Korte Suprema. So dito natin makikita mga kababayan, wala naman sanang masama yung sinasabi ni Tito Soto, Tito Sen. Kung halimbawa ikaw ay ordinary citizen man lang siguro at ngayon ay ikaw ay bilang isang halal ng mga Pilipino, bilang isang senador, medyo may mali ka rin doon. Doon sa mga sinasabi mo laban doon sa mga huwes dyan sa Korte Suprema. So dito mga kababayan na makita natin na hindi porket matagal ka na dyan sa trabaho mo o dyan na pumuputi yung buhok mo sa pagiging senador, kahit sabihin natin na kayo ang mga senador na gumagawa sa batas, pero sa pagkakaintindi ko po mga kababayan, bilang halimbawa ako magiging senador ako. Gumagawa ako ng batas, pero hindi ibig sabihin na yung ginagawa kong batas, ako na may kapangyarihan dyan. Yung batas na yon, nakasalalay pa rin doon sa ating konstitusyon. Dahil itong mga bills na pinapasa itong mga senador, itong mga mambabatas ay mga bills nila o panukalang batas na gusto nilang i-implement ay sang-ayon doon sa ating konstitusyon. So ibig sabihin, naalala ko dati, itong sinasabi patungkol sa batas sa ating konstitusyon ay parang bahay natin. Yun ang dakilang libro ng Pilipinas. Kumbaga, yun ang Biblia ng Pilipinas. Ito ang pagkakaintindi ko ayon sa sinasabi ni dating PRRD, dating Rodrigo Roa Duterte, dating presidente natin na magaling. Yun ang sinasabi niya na itong konstitusyon parang bahay natin. Hindi pwede natin tanggalin yung mga parte doon. Pwede natin naglagay na sang-ayon doon. Halimbawa, doon sa dingding, sa bahay natin, maglalagay ka dyan. Kung anong karapat-rapat dyan sa dingding. Dyan sa mga poste, kung anong karapat-rapat dyan. Yun ang pagkakaintindi ko dyan. So malinaw na itong konstitusyon nito, yun na ang pinakamatibay. Kaya nga sa panahon ni PRRD, ayaw niyang galawin doon. Dahil napakahirap. Once na magagalaw na yon, naku po, posible nang may makasisira dahil may mga tao tayo dyan na nasa loob na gustong mapagsamantala. Isipin ho natin, maraming mga umiiling sa kaliwang posisyon sa ating panggobyerno. Sabihin ko na lang dito, itong mga leftist. Kaya nga, itong ginagawa ni Tito Sen, mga kababayan, example lang to sa
anong klase kang tao na kung makapagsalita ka, parang iniisip mo na parang ikaw na ang pinakamagaling. Porkit maputi na yung bigote natin, maputi na yung buhok natin, magaling na tayo. Isipin ho natin, kahit paano pa tayo kagaling bilang isang senador, pero may iba pa ring institusyon na nakakataas sa atin. Legislatura. Yun ang Senate at saka yung Kamara. Judiciary. Yun ang Supreme Court. Executive. Yun ang Presidente. Bakit pwede siyang pumuna doon sa Supreme Court si Senator Soto at hindi naman niya kayang punain ang sa Executive? Na ang napakalaking issue ngayon ay patungkol doon sa mga anomalya sa DPWH na andoon sa Office of the President. Diba? Bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin dito ang isa sa mga abogado na hinangaan ko. Ito po ang interview dito sa Isiminay. Makakasama natin ang Vice Alcalde ng Reyno, Mercedes Isabela, si Attorney Harold Respicio. Attorney, magandang gabi. Admar at MJ, makakasama niyo po dito sa Seminay. Yes, sir. What's up? What's up, boys? Good evening, Admar and MJ. Opo, Attorney, hanggang saan ba yung limitasyon ng isang public official at siguro pati na rin yung pribadong citizen sa pagkokomento kaugnay sa nagiging desisyon po ng Korte Suprema? Alright, tingnan na lang natin yung jurisprudence. At walang iba kundi yung lolo ni Senate President Tito Soto. Ano ang sinabi niya doon? Sabi niya, yung mga nasa Supreme Court ay evil at incompetent at itong mga taong ito ay dapat ng palitan. Meron bang sinabi si Senate President Vicente Soto III ngayon na katulad noon? Meron. Sinabi niya, mag-charter change na lang tayo para ilagay natin sa tamang pwesto ang Supreme Court. At sinasuggest niya na mapalitan na yung mga nakaupo doon sa Supreme Court. Ibig sabihin, gusto niyang matanggal yung checks and balances doon sa Supreme Court na kumokontrol sa pang-aabuso na ginagawa ng Senate. May pinagmanahan pala. Pambihira o. Mga kababayan, baka hindi naisip ni Senator Soto, Tito Sen, yung lulo niya dati, lulo niya dati, na parehas din sa ginagawa, o baka kinupya lang niya yung ginagawa ng lulo niya, hindi ba na naisip na may mali talaga doon? Kaya dito na ako magtaka, mga kababayan. Tatlo sila separate eh. Legislative, Judiciary, at saka Executive. Bakit ang Judiciary ang kaya ang parang bukal siya, parang expose agad, yung bukang bibig niya yung pambabatikos doon sa mga abogado, sa mga huwis doon. Na base doon sa mga napakinggan ko na mga abogado at may alam dyan sa batas, may alam dyan sa hustisya natin, final arbiter. Kung baga sa salitang sugarol pa, sila ang koime. Kahit sabihin pa na may-ari ng manok, na panalo yung aking manok, sabay silang namatay, nakita ng mga tao, sabay namatay, sinong unang namatay, yun ang talo. Pero ang pananaw ng iba, kasabay silang patay, instead na tay. Instead na tabla sila. Pero sa mata ng nagkariyo, kumbaga yung huwis, tagahusga, may nakita siyang isa na unang namatay, ibig sabihin, talo yung una. Wala yung pagkakaiba dito. Dito, pinunto ko lang dito, mga kababayan, para sa mga parehas ko lang yung utak. Yan lang kasimple.
Kahit masakit man sa ating loob, kahit makita man natin na mali yung ginagawa nila, pero nagiging tama base sa ilang desisyon nila, irespeto. Dahil pag wala tayong respeto, diyan magkagagulo. Hindi niya inirespeto ang Supreme Court na sila ang final arbiter. Pero wala silang masasabi doon sa executive office, doon sa office of the president. Tikong bibig sila patungkol sa flood control. Bakit? Bakit kaya? Papakamo tayo sa ulo, no? Dito natin makita, mga kababayan, yung talaga kang marunong, unang marunungan ka, o sinadya ka lang ng, mag-isip ka na lang ng bago para yung mga taong, mga ordinaryong Pilipino, gusto mong ililigaw. Kung saan tayo napatungo. Gusto nilang ililihis doon sa flood control. Tutukan natin dito sa Tutukan natin dito sa impeachment para maligaw. Tirahin ko tong Supreme Court para magkaroon ng bagong issue. Di ba? Patok na. Ngayon, sinampahan siya ng indirect contempt. Divert na yung issue. Kalimutan na yung flood control anomaly. At saka, dito ilang taon na lang yung natitira sa termino ni Pangulong Marcos. Wala nang 3 taon. 2 taon, higit na lang 2 taon, mga kababayan. Itong mga senador nito, dalawa lang papipilian nila Balimbing sila o tuluyan nila yung kumakalaban sa kanila doon sa 2028. Yun lang sa paningin ko dito. Isip nila, kakalabanin natin. Pag idaan natin dito sa eleksyon, talo tayo. Dito natin daanan. Tirahin natin. Siraan natin. Dito lang Dito naman tayo napasok dito, mga kababayan. Sa isyu ni Inday BP Sara, confidential fund. Pero dito sa executive, may confidential fund din. At saka ayon sa tagapagsalita ng palasyo, pag confidential fund, hindi na kailangan ng resibo yan. Pero bakit ang kay Sara, binubusisi ang resibo? Balik tayo sa Supreme Court. Tuloy natin yon discussion sa si Attorney Hospicio. Yon, tuloy natin. Tito Soto, may balak ka bang buhayin yung sinabi ng Boyd na impeachment case laban kay Sara na nasa Senate ngayon? Pero basic po yan. Karapatan po ng bawat mamamayan, kasama na ang mga senador at mga public servant na magsalita at magbigay ng fair comment sa kahit na anong bagay na pinag-uusapang pampubliko. Kaso nga lang, kapag ini-intimidate mo na yung Supreme Court, Yun. kapag binubuli mo na yung Supreme Court, Yun. sinasabi mo na dapat nang palitan yung mga tao dyan dahil incompetent sila at evil, at sinasuggest mo na dapat matanggal yung fundamental function nila sa Constitution. Pag-insulto na yun. Inyong pang-aabuso, ibig sabihin, ina-undermine mo na ang confidence ng publiko doon sa institution ng Supreme Court. At hindi iyan maganda at dapat kang parusahan ng pagkakakulong o ng fine. Pero walang problema dahil
ano man yun, billable. Maraming pira si Tito Sen, maraming kita si Bulaga. Tito Sen, wala naman akong personal na galit sa'yo. Iyon lang ginagawa mo. Na wala kami problema doon sa Itbulaga na show mo, entertainment. Wala akong masabi. Maliban lang sa komedyante kang hindi ka katawa-tawa. Pero kahit ganun pa man, saludo pa rin ako bilang isang matatag na nasa industriya ng entertainment. Pero dito bilang isang senador, yung mga tama mong ginagawa, yung may mga nagagawa ka naman ng maganda para sa mga tao, wala akong problema doon. Pero yung pinakamalaki mong mali ngayon ay gagalawin mo yung pakikialaman mo yung separate kayo ng institusyon. Huwag mong pakialaman yung kapitbahay mo dyan. Pwede ka naman magkomento, pero huwag mong pakialaman. Sana maintindihan mo yun, Tito Sen, dahil para din yung tulad namin mga ordinaryong Pilipino, hindi kami maguguluhan. Ano ba? Sino ba yun? Ang gulo-gulo, no? Itong Supreme Court, taga-interpret ng batas. Tapos itong mga nasa Senado, sila ang tagagawa ng batas. So maisip ng mga tao, mali talaga yung Supreme Court dahil nag-interpret ang sila. Sila lang tagahimay kung ano talaga ang ibig sabihin ng batas. Baka isipin mo to, tama talaga to dahil sila talaga ang tagagawa ng batas. Parang ganun. Pwede ba natin irespeto kung anong desisyon? Parang sa basketball. Kanina sa sabong. Ngayon sa basketball na naman. Ilan ba sa atin dito ang nanonood ng basketball? May mga violation sa mga players na hindi nakikita ng referee. Sabihin ng mga tao, itong referee ito, wala ka sa ayos. Itong tao, kanina pa to hindi gumagalaw, hindi mo na fine ng wala kang violation na binato doon. May isa doon, may mga foul, may stepping doon, hindi gumagalaw, hindi nakita. Pero, sa buong laro, ang kanilang desisyon bilang referee ay inirerespeto sa committee. Kahit may mali man sila, inirerespeto. Pwede mo naman nang gawin na ito talaga sa gagawa sana kayo ng proseso na sang-ayon din sa batas. Ano ba itong ginagawa mo ninyo? Ito ang nakikita namin. Pero pag diretso kayong pumuna, tapos pag-criticize doon sa mga husgado, doon sa mga huwes sa Supreme Court, sinasabi mo pa papalitan yung charger, magchacha, magtango, magrumba, ay ibang usapan na rin yun. Dahil dati, naalala ko pa rin, sinasabi ni PRRD, hindi mo basta-basta galawin ang konstitusyon. Idaan natin to sa tawa mga kababayan, ha? Nakakabuisit kasi. Sa dami-daming titigan, sa dami-daming solusyonan sa problema sa ating bansa, bakit kayo dyan lang katutok doon sa, lalo na dyan sa impeachment ng pangalawang Pangulo? Aber? Bakit hindi nyo tutukan yung pinakamalaking nakawan na nangyari sa ating bansa?
Kumusta na pala yung Blue Ribbon Committee? Nabubalitaan namin, parang ano na wakasan Para mapunta na doon sa, baka sabihin nyo, ano na to, bigyan na natin tong the end. Lagyan natin na the end ang pagwawakas. Para makalimutan ng mga tao ang kawakasan, gagawa tayo ng ibang isyu. Itong makakalaban natin sa 2028 dahil pag si Inday Sara ang tatakbo, hindi na ito maharagan. Kahit anong pasorbe-sorbe niyan, anong paninira nila dyan, naku po, nahirapan talaga sila. Kaya, dito pa lang, halatang-halata na kayo dyan sa legislative, gagawa kayo ng mga panukalang batas na maisaayos ang ating bansa. Huwag kayong magpapagamit na habulin ninyo yung makakalaban. Tama na, matanda na. Pumuputin na yung biguti natin, pumuputin na yung buhok natin. Tapos yun pa rin ang gagawin ninyo. Di ba sabi ni Tito Sen, hindi siya tatanggap ng sweldo niya, ibibigay niya sa mga tao? O hindi kami kukontra dyan. Alam naman ho namin maraming yung pera. Maraming pera. Nasisihan kami dahil para makumbinsin nyo kami na yung pagtakbo mo dyan, serbisyo para sa bayan. Pero huwag naman kayo magpagamit dyan sa mga politiko, nga katulad nga yung mga kasamahan mo na may interes. Isa kayo magpapagamit kayo. Kayong ginagamit paghahabol sa mga makakalaban Ikaw, Tito Sen, alam mo namin, may potensyal ka na magiging presidente dahil dati tumakbo kayong presidente. Problema lang, ulat lang, ulat. Ngayon, yung kinakalaban nyo, dati, kinakampihan nyo na ngayon. Alam mo namin na wala namang permanente sa buhay, may pagpaiba-iba naman, pero ibang usapan pag magiging lagi na lang tayong balimbing. Diba? Huwag naman ganun. Dati, salungat. Ngayon, sasabay sa Agos. Di namin alam saan kayo patungo. So, instead na magpakita kayo na ito talaga, matatag talaga tong politiko nito, itong leader na hinahanap natin, matatag talaga to. Hindi ito mababali. Kung baka sa Bisaya pa, para tong buko sa kawayan, hindi mo talaga yun may ikot, hindi mo na malilipat. So ito, naku po, wala namang masama yung talon-talon ka ng partido, walang masama yun, no? Sa akin lang. Paglipat-lipat mo ng partido, maintindihan namin yun dahil sa budget at saka makinarya, kung saan talaga, kung baga, doon na lang sa mga pangtambay na salita. Parang linta. Kung saan ang may dugo, doon tayo gagapang. Hiraw. Ito po mga kababayan na kung matuluyan ito o kung ipagpatuloy ito, itong mga sinasabi ni Tito Sen, naku po, ibig sabihin, hindi natin irerespeto ang Supreme Court. Supreme Court Sila taga-interpret ng hustisya. Sila ang ito, ikaw tama, ito mali. Hindi pwede.
para din yung sa magulang sa pamilya natin na ako bilang isang magulang. Pag yung malit pa yung mga bata ko, pag yung mama na ay magsermon doon sa mga anak namin, hindi ako aawat. Malilito yung bata eh. Patapusin ko kung anong gusto niya. Pagpagalitan ng ina, hayaan ko. Di ko sasabayan. Kung ano isa, para hindi malilito. Ang problema kasi to, 3 lang kayo. Ano problema? Trabaho nyo yun, di ba? Naintindihan na yung trabaho mo yun. Ibang institusyon, ibang departamento kayo. Huwag mong pakialaman, magtrabaho ka lang. Pag may kuminto ka doon, kuminto ka lang. Huwag mo pakialaman ang kanilang trabaho. Pag sabihin mong, sa pananaw namin, mali eh. Dahil ito ang tama na naisip namin. Yun sana. Pero sinabi mo lang na mali, dahil parang hindi mo na pinaniwalaan yung nasa konstitusyon, gusto mo nang baguhin at palitan yung mga taong nagsasabi, ibang usapan yung Tito Sin. Pagkakaalam nyo po, maliban po dito sa lolo ng Senate President, marami na po ang napatawan ng indirect contempt dahil sa ganito, yung pagbibigay ng komento, hindi pagsasang-ayon sa naging desisyon ng Korte Suprema? رسميا حصلنا على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية لأن الثقة الحقيقية تقاس بالأفعال لا بالوعود. تداول Tama. Parang ano yan eh, isipin ninyo, halimbawa, kapag sinabi ninyo na wag mong sundin yung utos ng korte, yun, ginugulo mo yung proseso ng hustisya. Ang essence ng indirect contempt ay hindi mo sinusunod ang maayos na pamamalakad ng pag-dispense ng hustisya. Halimbawa, O yun, Tito Sin, pag napigyan mo to si Atty. Hospicio, may matutunan ka dito. Hindi ibig sabihin na porkit ikaw ay matanda na, hindi ka na makikinig dito sa mga bata nito. Ang bata pa dito eh. Pero, magaling umintindi. Maayos. Ilagay sa tamang pwesto itong pagkuminto mo. Dahil veterano ka na eh. Matatawag ka na veterans dyan. Tapos yun ba ang mangyari dyan sa pagiging veterans? Ito ba ang gusto namin maririnig? Na isang veterano? Pag veterano ka, bawat kilos mo, puntos. Veterano ka eh. Parang sasabong eh. Pag yung mga bata pa, Allah, salpukan ng salpukan, sabayan. Pero pag medyo matatanda na yung manok, magaling na mag-isip, hindi na yon. Maghanap na ng maghanap na ng tiyempo. Ito baliktad eh. Salubong yung nangyari kay Tito Sin. Yung katawan niya matanda na pero yung isip niya bata pa. Ito naman si Atty. Hospicio, ang bata pa pero pag mag-isip parang matanda na. Palakpakan natin. Kay Atty. Hospicio, palakpak. Kay Tito Sin, idaan ko lang to sa tawa, Tito Sin. Pangit naman pag ganun. Wag. Masama yun. halimbawa sa isang violence against women na case, nalayuan mo yung girlfriend mo, lapit ka ng lapit, ini-stalk mo pa rin, Oh. tapos hinaharas mo pa rin, tapos sabi ng kaibigan mo, "Hoy,
huwag mong sundin yan. Tapos sinasabi niya sa mga pulis, habang hinuhuli siya ng mga pulis, huwag mong sundin yan dahil mali yung judge dyan, pinipigilan niya. Parang yun din kasi ang sinasabi ni Senate President Tito Soto ngayon eh. Noong sinabi mo ba, Senate President Tito Soto, na hindi tama yung desisyon ng Supreme Court, parang lumalabas na gusto mong buhayin pa rin at isapilitan na paandarin pa rin yung impeachment case laban kay Sara na nasa Senate ngayon. Hindi Yun. Natamaan mo talaga, attorney. Natamaan mo talaga. Ito kasi veterans move eh. Pero sa veterans move nila, parang nagmamadali sila eh. 2 taon na lang. Dahil pag hindi nila masira ngayong taon si BP Sara, naku po, sa susunod na taon, naku po, lalong mahirapan sila. Dahil itong mga paratang nila sa Vice Presidente, recycled. Lalo na ngayon, lumalabas na yung issue sa confidential sa Office of the Vice President. Anong sabi ni Ate Claire? Hindi na kailangan yun. Hindi na kailangan hanapan ng resibo ang confidential fund. Bakit kay BP hinanapan? Nahuli to ni Attorney Hospicio. Nasilip eh. Gustong buhayin itong impeachment. Di ba? Di ba? Huli. Kaya dito mga kababayan na ingat-ingat tayo, bantay-bantay tayo. Itong mga galawan dito sa mga kumakalaban dito ni BP Sara sa 2020, kahit ito hindi naman to kumakalaban, pero ginagamit ito ng mga kalaban. Senate Presidente. Lalo na ngayon, pag sinabi niya na hindi siya tumatanggap ng kanyang sahod, o di ibig sabihin hindi niya kailangan ng pera, pakitang ganun. Maisip ng tao, wala talaga tong mapupanaan, wala talaga tong mapipira dito si Sin, pero hindi natin alam. Behind the table, paldo-paldo pala. Diba? Ang pinag-usapan lang hindi siya tumanggap ng sweldo. Pag hindi sweldo yun, pwedeng tanggapin. Ang likot ng utak. Hindi ko na pinaparatangan na yun lang ang opinion ko, yun lang ang analysis ko doon sa mga ginagawa nila. Basin lang sa mga, sabihin lang natin, body language. Dito po mga kababayan na pag ito ang laging ugali, pag ito ang laging ginagawa ng ating mga politiko, ano sa palagay nyo? Ano ang mangyayari sa ating bayan 5 years from now? Dito sa lugar na kinaroroonan ko, advance na sila. Pero tayo sa Pilipinas, late tayo. Huli. Backward. Hindi advance. Dito sila, inuunahan konti yung teknolohiya. Andun na yung teknolohiya. Nag-isip pa sila, ito, may malala pa dito. Kung gaano kagaan ang sistema ngayon, instead na sabihin natin, processing of permits or whatever government documents, ma-process mo. Dito, ma-process sila. Bago ka lang halimbawa bago dito. Example lang. Ang processing mo pagdating dito, sa mga dependents mo, dating mo, i-process mo, makakuha sila ng visa at saka tinatawag dito na emergency ID, yung national ID. Simula nang ikaw ay mag-medical, more than 1 week lang yun. Kumplito na. 1 week lang sa atin. National ID pa lang, ang gulo-gulo na. Wala pa tayo masyadong mapatunayan. Mga banking system natin, naku po. Dala ako ng
dala ko ng card galing dito. Itong credit card ko. Pagdating din sa Pilipinas, ko po, napakahirap. Hirap gamitin. Hindi ma-accept ng mga bangko natin. Pero yung mga, bakit na pag nagpunta ko ng Hong Kong, galing dito, napakadali lang i-swipe doon. Pati yung debit card ko, napapadali lang mamimili. Pero pagdating sa Pilipinas, kulilat. Di ba? Pag ito ang mga klase, mga politiko natin, paano tayo uusap? Alam ko dito mga kababayan, sabihin ko lang sa inyo ito ang perception ko dito. Ito ang perspektibo ko. Ito mga politiko natin, sa totoo lang, ayaw nilang umusad ang mamamayang Pilipino. Ayaw tayong umangat sa buhay. Gusto nilang tayo'y manatiling mahirap para magiging kontrolado nila ang mga mahirap at kung makontrol na nila ang mahirap nila, makapagpatuloy sila sa kanilang mga kapangyarihan. Tama? Sila ngayon na nasa tuktok. Nasa tuktok na sila ngayon, di ba? Mga politiko. Hindi natin sabihin, nasa pinakataas na sila na level ng ating sosyedad, ating society. Tayo mga ordinaryong Pilipino dito sa baba, tayo nakatutok sa kanila pa ganun. Ayaw nila tayong ma-elevate para maparehas sa kanila. Dahil pag umabot sa punto na yon, baka sila ay bababa. Diyan sila matatakot. Dahil alam mo natin, ang politika sa atin ay pera. Saan ka ba nakakita ng politiko na naglalakad na may sasakyan na mamurahin? Lahat ay mamahalin. Diba? Saan galing yung pera na pinambili nila ng mga pinakagalanti nilang mga gamit? Diba sa buwis ng mga tao? Pawis natin, madali tayong utuin. Ilibre ko lang kayo. Sabihin natin, may mga bracket sa mga incomes natin. Na wala kayong mamayaran na income tax return dito. Pero kumusta yung mga bilihin natin? Mura ba? Sabihin natin, itong mga negosyante, malalaki din yung nila. Kaltas nila sa income tax return. Bakit? Saan nila kinuha yung pera nila? Sa consumidor. Tayo mga end user. Paldo. Tapos mag-promise lang sila, hanapin natin ang paraan na mapababa natin ang presyo. Nangyari ba? Wala. Kumusta yung natin? 20 pesos per kilo na bigas. Asan? Wala na. So, dito natin makikita mga kababayan na itong mambabatas natin, instead sila magbantay doon sa ano na itong mga presyo ng mga bilihin natin, ano bang mali sa ating batas? Ano bang tama sa ating batas na nakakatulong? Ano bang mali sa ating batas na lalong nakapagpapahirap sa ating mamamayang Pilipino? Naisip ba nila yon? Pag sumagot ito, baka sabihin ito ni PBB, hindi ko rin din alam. Dito natin makikita mga kababayan na mangingalam ka sa ibang departamento, mangingalam ka sa ibang institusyon, pero sarili mong institusyon, hindi mo alam lahat. Kaya magiging hipokrito tayo. Parang ako. Ito lang.
Mga kababayan, example, nasa isang construction site ka. Diyan sa construction site, ang dami-daming trabaho dyan. Parti-parting trabaho. Iba electrical, iba sa tubig, iba doon sa mga structure, iba doon sa mga architectural na mga trabaho. Sa trabaho mo lang, sa isang field mo lang, hindi mo nga alam lahat. Bakit ka pa mangingialam sa iba? Yun ang punto ko. Kayo dyan sa Senado, trabaho nyo yun dyan sa Senado. Huwag mo nang pakialaman yung andoon sa husgado. Kahit sabihin natin na kahit abogado ka pa, pagkaparehas ka doon nila. Pero hindi yun ang trabaho mo. O, di ba? Pwede mo naman nang i-relate lang yun sa mga ordinaryong bagay kahit sabihin natin na mga malalim na antas na trabaho ninyo. Ilagay lang natin dito sa babae. Sa kusina lang. Sabihin natin, sa isang restaurant, ikaw ang chef. May tagasunod ka, may assistant chef ka. Pero instead na ikaw ang pinaka mataas eh. Kahit magaling pa sa'yo yung assistant chef mo, ang masusunod, ikaw pa rin dahil ikaw ang chef. Diba? Gets niyo ang punto? Kahit sabihin pa ng mga dishwasher dyan na mali talaga yung timpla ni chef natin. Pero siya pa rin ang chef. Siya pa rin ang masusunod. Hindi masusunod yung desisyon, hindi masusunod yung komento, hindi masusunod yung gusto ng dishwasher. Hindi masusunod yung gusto ng tagahiwa. Kahit pareha silang nasa kusina. Gets ko yun, Tito Sin. Sana maintindihan nyo yun para mabawasan yung gulo natin. Maayos ba? Hindi makompromiso yung trabaho na pinakaialaman nyo? Konti na lang ay sinisira mo na yung maayos na pamamalakad ng hustisya sa ating bansa. Kapag sinabi ng Supreme Court na tama na, huwag nyo nang ituloy, huwag ka nang magsalita na nagsasuggest pa na parang itutuloy mo pa. Tapos sinasabi mong hindi maayos ang paggawa ng desisyon ng mga nagsulat ng desisyon ng Korte Suprema. Dahil tapos na nga yung issue, tandaan natin, ang final arbiter, sabi nga nila, ang huling naghuhusga sa mga ganyang issue ay ang Supreme Court. Nagsalita na po ang Supreme Court, tapos na po. Huwag na po ninyong palakihin pa yung issue dahil ginugulo nyo pa yung stability ng ating saligang batas. Opo, halimbawa, hindi po siya magbigay o magbitaw po ng opinion at parang itutuloy niya yung charter change dahil nga doon sa kumbaga, 'di ba, nabanggit niya na dahil doon sa decision, napapanahon na yung chat. Halimbawa, walang opinion pero parang ipinus niya yung pagbabago ng ating konstitusyon alinsunod doon sa naging desisyon ng Korte Suprema dahil sa medyo sumama yung kanyang loob. Kahit yun ay maituturing din ba na indirect contempt? Ang galing mo, Admar. Hindi yun indirect contempt dahil fair comment yun. Pwede niyang sabihin na hindi tama yung desisyon sa mga ganitong paraan at ang solusyon dyan ay charter change. Ito dapat ang gawin natin. Kaso nga lang, kapag inatake mo na yung pagkatao ng ponente, ang mga miyembro ng Supreme Court, at sinasuggest mo na sa pamamagitan ng pagbabago ng ating konstitusyon ay para mapalitan yung linya ng mga nasa Supreme Court ngayon, ibig sabihin, meron ka ng bad faith na tinitirada yung mga taong nakaupo doon at yun ay delikado dahil na-undermine niya yung confidence ng publiko sa institusyon ng hustisya. Oh, di ba? Tito Sin. Sana mapanood mo tong interview sa SMNI. Napakalaking tulong to.
Dahil alam po ninyo mga kababayan, hindi ibig sabihin na matanda ka na sa trabaho. Kahit ako, ang tagal ko na sa trabaho ko mahigit na 30 years. Pero araw-araw, bagong challenge. Kahit parehas yung tao, the same yung tao na kasama mo, araw-araw din nag-iiba din yung kanilang behavior. Taon-taon nag-iiba ang behavior. Dahil pag tumatanda yung tao, ang behavior na hindi na tulad ng bata siya. Parang ganon. Hindi ibig sabihin na matanda na tayo, gumagaling tayo. Minsan nga may mga masasabi tayong mali at ipaglalaban natin na tayo ay matanda, tayo ay matagal na sa trabaho, maisip nating mali pero hindi na natin alam na itong ginagawa mo pala ay mali na. So hanggang dito lang po mga kababayan, ito po si Rinbay at magkita-kita ulit tayo sa susunod kong video. Salamat.